Sabi ni Nodel Novar, sa totoo lang, dami mong puna nung time ni Duterte na solusyonan ba? Uy, thank you for that question. Ika nga ng mga beauty contestants. Ganito. Yes, nagawa ng Duterte admin. Di namin sinasabing perfect siya. Pero definitely, nabawasan ang poverty rates. Maraming mga pamilya nakapag-graduate, as I mentioned earlier, doon ng kolehiyo dahil sa free tertiary education. Marami po ang umuwi with zero hospital billing. Marami pong yung pondo ng PhilHealth ang laki. And in fact, that became the problem. Kaya nga po, nagka-interest ang BBM administration sa pondo ng PhilHealth. Hindi lang po nila binawasan kung saan-saan nila nilalagay. That was because under PRD's time, ang daming pera para sa healthcare. Nagawa? Yes, nagawa. Transportation, tingnan nyo, nagbago ang muka ng Metro Manila. I will just stick to these ones. With more in the offing, he got the trains running. Yung mga mali na binili doon sa Noynoy administration, ang nag-cure noon is the Duterte administration. Sino yung nagpa-extend ng MRT? Duterte administration. Tigilan ninyo ako dun sa nasolusyonan na ba? Because I'm the wrong person for somebody like you to ask. I have a long list. We actually even have a book. Actually, galing ako sa Politico, but second outfit na yun, Politico, sa Bilyonaryo. Dalawa na po yung appearance ko kanina. This is the second. Earlier, I was there for pre-SONA and then post-SONA commentary. So, thank you very much for the compliments. Okay, serve later na. Serve later. Hi. What's na? Ito si Sir, please. Okay. Bye, sir. Go. Okay. Okay, so, ayun, ano sa tingin ninyo ang SONA ng ating Pangulo? Para sa akin, merong like, nasan yung, ano nga yung eyeglasses for, abs, glasses, na yung pink? Glasses. Go, Sir Rose. Sorry, si Sir Rose eh. So, sino yung nakanood sa atin dito sa Bilyonaryo? Dalawa po, yung isa with Pinky Webb, the other one with Karen Jimeno. So, the one with Karen Jimeno, kasama ko si Attorney Harold Despicio. So, okay naman siya. Sabi ni Pobreng Pinoy, di siya nanood ng SONA kasi allergic siya sa kasinungalingan. Right? Sabi ni CMD, watched your guesting in Bilyonaryo. To so much fun, dami niyo pong baon. Well, kind of expected it. Kasi naman, even before that, dun sa nagmaisog online na ano ba yun? Basta online pang rally na we had to give our own take on what we expected dun sa State of the Nation. So, yun. Hindi naiwasan ng ating Pangulo yung bahid, of course, ng politika, but then that's par for the course. So, of course, politiko yung Pangulo, pero yung pitik doon sa Prime Water, it's not that gusto nating i-defend yung Prime Water, far from it, but I think that kung you're going to go after Prime Water, then you go after everybody else, all the water service providers. That it is time to have a good, strong, hard look the way President Duterte did at the contracts for our water concessionaires. Sabi ni Ma'am BM, tama daw siya, isasama sa SONA yung kay Diwata. Oo, may pitik but sa akin, buti yung nakapuntos ka. Kasi, for me, ano ba talaga ang pinagtatawanan ni Presidente doon? Na nag-champion si Torre nang walang kalaban? Yun ba yun? Parang and the champion, yun nga, nabanggit niya si General Torre. Hi. Sabi ni Fred Dubai, kala ko DDS si Attorney Harold. Hindi po. That's why, di ba, kayo naman, not everybody who favors, for instance, kasi don't make a judgment based on a single statement or a single position. Pero okay naman si Attorney Harold, kasi part of the Ilocos region sila, di ba? But on the other hand, he does have a sound political position. Yun nga lang, hindi niya ma-defend yung panig ng administrasyon. And to be fair with him, he has often defended VP Inday. In fact, dun sa kanyang opening, sinabi naman niya na unity team talaga sila sa region nila, di ba? Sabi ni Pobreng Pinoy, nakakapagod to expect something good coming out of a major event or baka lang mataas masyado expectations natin coming from a PRD experience. Diyos ko, mataas pa ba expectations ninyo sa administrasyon? 3 taon na. Diba? Parang, are we really expecting that much? Tignan nyo kahit nga yung
yung mga, ano ba yun, Vera files and all that, sinasabi nila that ang Pangulong ito, President Marcos, does not have a good track record in delivering his promises. So kahit nag-ano sila, ni-review nila yung 2024 na SONA, and out of 160 plus promises, wala pa daw 50% na natupad. Hi, Miss Flor. Ay, napanood niya ako. Thank you. Don't forget to share. Sabi ni Jumel, hindi priority ni B ang online gambling, no? Hindi niya sinabi sa SONA, pakisabihan mga kababayan natin, baka umasa na naman sa pangako. Pinakakuan na naman, gusto pang tuparin. Huwag maging paniwalain sa budolerong V. Need na maghukom ang mga Pinoy. Sabi ni Maan, pag tama kasi pinaglalaban, nagkataon mga Duterte ay nasa tama, kaya pag napagkamalang DDS. Pero okay naman si Attorney Harold, di ba? Maayos naman siya. Sabi ni Cloud, nakakatawa kasi flipped ang script from wow, we have 5,500 flood control projects to oh my God, I will penalize your flood control projects, corrupt people. Good point, oo. Hi kay Teach Jeannie, oo nga antigo eh. Sabi ni Ma'am Johanna, 4 senators didn't attend the SONA. Totoo yan. And as a matter of fact, just from viewing it dun sa PTV, I noticed that there are some empty seats. Diba? Hindi gaya dati. Dati talaga, ang SONA, people would fight tooth and nail to be invited. Uy, I want to attend SONA. Daming ganun. And all the way through, of course, also out of the 30 years, and even in 2022, the first SONA, grabe siksikan kami sa loob ng Congress. After that, I think it has come to this point na today, hindi na ganun katimbing attendance. Tapos meron pang, of course, mga statements of rejection na hindi mga dumating. Sabi ni Maneo, hindi nabanggit pag-aresto kay PRD, meaning hindi sila proud sa justice na ginawa. Correct. Walang ICC, walang impeachment, yung mga kaso sa Korte Suprema. Yun, sabi ni Ma'am Christine, I have a feeling ipinalize nila yung previous admin sa flood control. Yun nga din ang sinabi natin dun sa show ni Pinky Webb. Okay sana yan kung everybody, di ba? Pero it wouldn't really look good kung ang previous administration ang hahabulin nila dyan sa flood control projects. Mahiya naman sila. Quote to quote, the president. Sabi ni Edie, walang B ang mga Villar. Kaya ayan, nasama sila sa speech. I think masyado silang ang nag-play safe. Yan, si Camille Villar still maintained that she was an administration candidate, pero nagpa-endorso kay VP Inday. So sobrang playing safe, ayun, ngayon, I don't know if she will be considered as anything. Sabi ni Ma'am John, Attorney Respicio contradicted himself when he said maganda daw economy and mababa ang inflation, pero nung napunta sa K-12 in topic, hinamin niya mahalang food, uniforms, etc. to extend schooling. I think so. Yeah. But like I said, si Attorney Respicio, unang-una, he's very young, he has much time to learn. And I predict a good political future for him. Sabi ni Neo Pai, ang galing mo mag-explain kanina sa Bilyonaryo. Which show? Sobrang galing no? Please read this. Grabe naman. Hi kay J.R. Lim. Thank you very much. Hi kay KitKat, kay Ma'am Agnes, kay J.R. Lim uli. Mr. Scorpio, thank you very much. Sabi ni mali pa yung mga ikog. Nakakahiya ang mga palakpak doon. Sabi ni Almond, di ba once you're BBM allied, magsisisi ka ba after nyan? Imbitahan niya daw magnanakaw, katabi niya ang hair ng magnanakaw. Oh. Hi kay Melody Fair, thank you. Sabi ni Daydreamer, ang galing ni si Bilyonaryo, nasagot mo lahat ng sinabi nila, shared, ang galing. Hi kay Daydreamer, welcome to TikTok. Functional ba lahat yung sinabi niya? Ay. Or totoo ba lahat ng sinabi niya? Tinatanong ni Malipayo. Ay, nako. Ay, thank you kay Grocery, kay Ale, kay Zandy. Thank you very much. All right. So, ang tanong nga is, for me, medyo ang weird lang yung intramurals daw ng schools, as if that's a new thing and as if ngayon lang ginagawa niya. Parang, has he not heard of palarong pambansa? I'm not sure. So,
Good evening, sabi ni Pieces of Pisces. Nabitin ako sa interview mo sa Billionaire News Channel. Nice, may follow-up sa live. Oo nga. Sabi ni Gigi Edilior, no accomplishment. Mas maganda pang makinig at manood sa'yo. Meron pa akong matutunan. Sabi ni Ma'am Johanna, akala ko si PBBM magtutuloy ng mga naiwang projects ni PRD. Hi kay Eric, sabi niya, was surprised to see TP there kanina. I wonder if they're sending him back to the SOCMED battlefield. Sabi ni Ma'am BM, don't forget to like, share, follow, and subscribe. Sabi ni Flash Ho, mga Tol Army, need nyo ba ng show-up commission? Sige lang, para pangkabuhayan, malaking tulong ng mga DDS supporters sa inyo. Actually, in-acknowledge ni Attorney Respicio that a lot of his followers are DDS, and they're the ones, or we are the ones who have publicized his cases. And he's very grateful. O, di nakakatuwa, di ba? Sabi ni Ma'am Marites, pati nga po Zumba at Liga nabanggit niya po, parang wala siyang alam na matagal nang ginagawa ng mga municipalities. Oo nga eh. I think dagdag yon, pampahaba ng SONA niya. Kasi sa totoo lang, konti lang most of his SONA is not about the state of the nation, but the plans that he is, the things that he's planning to do. And ganyan siya in the past so many years. Puro plano. Ngayon, di ba? Pero ang problema pagka plano ang in-announce mo, people will hold you to it. Sabi ni Hey Hansel, yes, he will. Maraming niloko, binenta niya ang principles niya. Sabi ni Joe, di ako nanood ng Sonax, ayoko makinig sa mga buladas niya. Medyo mahirap na uli makinig. Thank you, Ma'am Melody, kay Pompoko din, kay Grocery for Me, and kay Marivic, kay Malipayo, thank you very much, at kay Coley. Hi, kay Sir Damon. Uy, kumusta na? Are you feeling better? Sabi ni Sunitep, dati galit sa China ang narrative ni BBM, ngayon enemy to none na. Sabi ni Inday, walang report tungkol sa mga bangka na pinamigay, walang report sa mga magsasaka, walang report sa pabahay. Wala nga eh. Totoo yan, walang report sa pabahay. Well, of course, it comes after napalitan na ang, di ba, HLURB, ang housing secretary. Hi kay Ma'am Marie. Sabi ni Mama, nakita mo reaction ni Tambi nung sinabi ni PBBM habulin daw yung mga nag-anomalya sa flood control kasi isa siya doon. Sabi ko, sana Silva, Adyong at iba pang mga congressman. Sabi ni Chester, we love you and support you. Super tisay po kayo sa interview nyo kay Pinky Web. And Attorney Jimeno, mas informative pa yung interview nyo kaysa sa SONA ni B. Ay, nako. Well, yung SONA naman is supposed to be, well, yun na nga yung problema. Hindi talaga natin nakita kung ano ang estado ng bansa. Ang naririnig natin ay a little bit of the accomplishments and then a lot of plans and promises. Sabi ni Ma'am BM, lakas ng loob ni Gadon. Nagsalita against the Supreme Court kasi disbarred na siya ang bitter ng dating. I think because never mind. Hi kay Azazel, sabi niya, ayon sa kasabihan, pinangako ko na nga, gusto mo, totohanin ko pa. Actually, you know how old that joke is? Marcos Sr. pa yung joke na yan. Sabi ni Ma'am Estrella, yung SONA is a blatant insult to the Filipino people. How much more can we take? Harapang panggagago. Ay, hindi nilalabas. Ma'am Christine is asking kung magkano daw ang SONA this year, ang ginasto sa SONA this year. It can't be less than the year before. Pero as a nod to the fact na maraming nasalanta, ngayon, tinanggal nila yung red carpet, Mario Joseph. Thank you kay Sir Chris. Sabi ni Kuya JM, ano po ba yung pinagsasabi ni BBM? Parang siya lang nakaintindi. Sabi ni Ma'am Evelyn, ang dami niyang sinabi, pero ni isa, walang nangyayari. Hi kay Bingsky, thank you very much. Sabi ni Bench 1227, ayoko makinig at siguradong makatapres ako. Uy, grabe kayo. So, ang notable, of course, na after na magpasama dun sa roll call, lumabas na sina Pongpulong, and they announced na yung mga Davao congressmen and their allies are going to be independent. Hindi sila kasama sa minority.
So, generally, ang tingin ko, may konting pagbabago dun sa House. Mas malalakas na ang loob ng mga independents because they know na eventually, dadami na sila. Ito, sabi ni Suko, nakakatawa na pinapalakpakan nila yung tungkol sa magnanakaw. Sila yun. Ay, sila lahat magnanakaw. Grabe eh. Sabi ni Jo, Sona ni Bebem, outfit ang nagdala sa pabonggahan, parang debulang, pabagsak lalo ang Pinas. Aray. Sabi ni Ma'am Divina, no accomplishments, plans lang. Yun na nga talaga lang ang nagdala. So yung sabing hakabulin yung sa sa mga sa flood control, sige. Interesting din yung sinabi ni Congressman Sandro na he has to dahil majority floor na si Kong Sandro ngayon. So ngayon, sabi niya he will adhere closely to the line of Malacanang. So pag sinabi daw ng Malacanang no impeachment talaga. Tingnan natin. Sabi ni Phoenix, hindi ko pinanood Sona pero what? Nandun si TP, si here to lead the SOCMED ng PCO against sa mga DDS. Ayun, sabi ni Jumel, as per tapping Torre, kanina sa binasa niyang speech, I think yun yung sinasabi ng PCO na may dapat daw abangan sa Sona, mga pautos ng mga may tama sa ulo. Presidente ka, natuwa ka pa sa pinagagawa ng pulis mo. Imbis na prepared sa bagyo, prepared sa boxing. Shoot. Sabi niya, thank you kay Pobreng Pinoy. Sabi niya, may free milestone chat for being a member. Your message gets highlighted like this. Ano pang hinihintay niyo? Oo nga, no? Thank you very much. Join us, be a member of this channel. Sabi ni Eric, pang-asar ang mga congressman, alam nila na sila ang sinasabihan pero pinalakpakan pa nila. Sabi ni Elred, hindi man siya nagbigay ng report kung ilang projects na realize niya since previous Sona, parang fillers lang lahat ng sinabi niya, though always naman. Pero tingin ko ang pinakamalaking filler yung palaro. Ano ba yan? May palarong pambansa, may mga may mga liga. Ano ba bang inaano niya? Pinagsasabi niya. And he went on and on and on about it. Tapos sabi niya, ang accomplishment daw, yung mga schools, marami na daw, ang internationally recognized, 60 na daw. And then magbibigay ng, may scholarships or whatever, programs para dun sa mga gumagraduate with honors. Ayan na naman tayo, di ba? Ganito po yun, Mr. President. Salamat, maraming magagaling at dapat nga makakuha ng mga scholarship ang mga yan. Pero dapat ang tinitignan niya ay yung edukasyon ng pangkalahatan because an enlightened and informed citizenry will also have, will make the country better. They will know to earn more, they will follow the law, smarter people are also more disciplined people. So, educated people will understand the need to obey the rules, to obey the laws, and so on. They can get jobs, they can become entrepreneurs, etc. Do not concentrate on the few because they already have these opportunities. Pagka yung mga gumagraduate na valedictorian and all that, marami ng doors ang bukas sa kanila. Ang concentrate nyo, Mr. President, is education for all para mabasag natin ang poverty dito sa Pilipinas. Ay, nako. Sabi ni Ma'am BM, dati excited kami sa Sona and we will even take notes. Totoo yan. Para tapos may pa-exam si Prof kinabukasan na walang pakialam ang mga students and teachers. Ay, sabi ni Ron, wala talagang kakwenta-kwenta. Sabi ko nga, kay VP Sara kaya kung tapusin ang problema ng bansa at ang problema niya, basta ipardon niya lang ako. Sabi ni Alquin, imagine mo, after more than 3 years, doon lang siya nagising sa katotohanan. Yun na nga bakit nung na-fact check siya dun sa flood control projects, wala tayong narinig na, hanapin nyo nga sino ba itong mga kontratistang ito na bakit binabaha pa rin tayo? And please explain. Unang-una, pwede naman yung sabihin na na may climate change. Oo, ang Metro Manila, halimbawa, ay masyado nating sinira. Dati, nakokontrol natin. Yung mga floods are expected kasi, mababa talaga ang Metro Manila. Ang Manila in particular. Ang Quezon City may mga bundok-bundok pa, di ba? There's Quezon City and then there's Marikina. So, ang ko dito is yung realidad muna. Tapos, yes, it's time to check your infrastructure. Wala na ngang accomplishments, wala pang vision. Ito ang nabisto ng Sona. Walang vision. Remember sa Sona 1, parang kukunti yung nakita kong infrastructure. Nag-concentrate siya dun supposedly sa transportation, pero pinatigil naman ang mga trend. Supposedly sa agriculture, pero 2025 na nung nagising at sinabing, nga pala yung supply and logistics system, umpisahan na natin.
2025 na nung na-realize na no 2024 na-realize na hindi pala kaya yung sa housing. Ang daming and now he has to wala kasing vision, wala kasing roadmap. Presidente ka, ikaw ang leader, ikaw ang gumawa ng roadmap natin at ikaw ang maghikayat, tara everybody, this is the point in the future that I am taking you. I am taking you into a future where people are more informed, people are educated, our citizens are educated, our citizens will be able to do business with ease, their citizens will be protected against cheap foreign goods that compete with the things that we make and the things that we grow. Walang ganun. Instead, knee-jerk reaction, ay, oo nga pala yung tubig. Ay, oo nga pala yung flooding. Puro ganun puro reaction. Again, this is not an administration that had a vision, that has a vision. PRD had a vision and he pulled through. I'm sorry to compare. Kasi kahit dun lang tayo mag-concentrate, doon sa sa mga microloans, doon sa free tertiary education at doon sa sa healthcare, ang laki na nang naidagdag nito sa pagbabawas ng poverty rates natin. Because families tapos ngayon the president will talk about na every family will have a college graduate. Darling, ngayon mo lang sinasabi 3 years into your term. That was the Duterte administration. That was the reason for free tertiary education na, by the way, your Congress, binawasan ang budget na yon. Pansin niyo, bait-bait ko pag mini-interview ako ni Pinky Webb at saka ni Karen Jimeno. Sabihin mo naman na Sabi nila, boy, nakita ko na ambush katsikahan niyo si Attorney Respicio. Kala ko mag-collab kayo. Hindi. Kasi yung format talaga was for two opposing views. Hindi po yun, it was not intended na magkatunggali talaga kami. Don't get mad at him. He's actually a good guy. Attorney Glaskin and Attorney Jimeno partners in CJ Corona impeachment. Ay, napansin. Ayun, sabi ni Sora, face saving si BBM pero kasama siya sa pagkawala ng budget sa flood control. Thank you kay Batang Colus, kay Teach Jenny, thank you very much kay Jing, Lynn, kay Bingsky, at kay Nolly Metangere. Hi kay Christina, kay Hershey, thank you. Kay Rayo Gabriel, kay Grocery for Me. Sabi ni Bea, hindi binanggit ni BBM yung tariff discount niya na 1%. Oo, kasi hindi naman sila proud doon. Sabi ni John, bihira lang ang nagre-react na DBS vlogger, siguro konti lang nanood. Oo, kasi masyado rin taxing eh. Sabi ni Trevor, his vision is how to collect the pondo and use for politics. Thank you, Miss May. Iyon, correct. Sabi ni KB117, Attorney Respicio sounded like he's sarcastic or trolling BBM. Yun na nga natatawa ako kasi hindi ko, kasi parang ang feeling, ayoko naman bistuin siya na, uy, sarcasm, grabe. So, hindi na lang ako, Sabi ni Kimi, I can't stand BBM's face, lalo na voice niya. Normal pa ba ako? Nakikringe talaga ako. Wala nang nasasabing may sense. Actually, normal pa po kayo. Very normal. Kasi rin, I understand your position. Well, your feelings. Kasi nga, hindi naman ganun kadali pakinggan since we are so disappointed in him already. Sabi ni Jumel, zero bill daw sa DOH. Ano pa ba yung sinasabi niya? Zero subsidy sa PhilHealth, mga pinirmahan pa niyang budget. Baka nagpapag-good shot lang yan sa Supreme Court. Alam niya, dami nilang kinakaharap na kaso. Zero bill daw sa ospital. Pag may binayadan kayo, isampal niyo nga. Ito yung nakakatawa dyan. Yung zero bill na yan, again, di ba, Duterte admin yan. Nawawala, ubusan na sila ng idea, so kailangan magnakaw from the Duterte administration or from Marcos Sr.'s administration. Hello pa darong pambansa, di ba? Ang ano ko lang is, it's not put together. In other words, noon, si Duterte, ang aim niya is a comfortable life for all. So, number one dyan is the reduction of poverty. Because pag less people are very poor, everybody will benefit from the additional revenue that's going around, the additional money that will be circulating in the economy.
So nasa interest natin lahat na mabawasan ang mga mahihirap, iangat ang buhay ng mga mahihirap. So dun sa free tertiary education, nakakapag-graduate in the 6 years of the PRD presidency, nakapag-graduate tayo ng mga estudyante na libre yung kanilang tertiary education at ngayon ay tumutulong na sa kanilang mga pamilya. This goes a long way in poverty reduction. Ano pa? Of course, yung mga healthcare. So, yung zero billing na yan was part of the vision of PRD in poverty reduction. Pero dito, walang vision na ganyan. Yung mga tipong, even yung sinasabi niyang continuity, where? Asa na? Sabi ni Ma'am BM, 3 years pa lang but it feels like forever. Sabi ni Chris, pero di pumalakpak si JJ Suarez nung minention ng flood control projects. Ay, ganun ba? Sabi ni Proverbs, last year pa lang nag-fact check at nag-investigate ng mga vloggers about contractors ng flood control. Si BBM ngayon pa lang. Hi, kay Kentaro, sabi niya, it's been 3 years, 3 long years. I can't with this admin. I just can't. I know. Don't worry. I know. We feel you. Sabi ni Hansel, yeah, kaya lang siya na-vote for Tambi as speaker kasi para sa funding for his district. Lily Rose says, ang SONA ni BBM, maganda lang pakinggan, pero gaya lang rin yan ng inaugural speech niya, palakpakan tayo kasi ang ganda ng plano niya after 3 years, anyari, di ba wala? Sabi ni Baby, for sure lasing na at this time, at this moment. Sabi ni Fleur Delis, okay sana kung kunin nila yung idea like zero hospital bill, pero wag lang sana hanggang SONA. Tapos pagbaba sa stage, back to pangungurakot naman. Stick to the plan. Hi kay Rolly who's in the KSA, ang lakas naman ng loob ni Junior na magsabi ng mahiya naman kayong mga tiwali. Sa kapwa niya Pilipino, sa kanya pa talaga mismo nang galing. Ginagawa niyang kengkoy ang bansang Pilipinas, nakakahiya siya talagang talagang totoo yung sinabi ni Tatay D na weak leader siya. Sabi ni Hansel, it's hard to listen to BBM, didn't bother to watch SONA. It's just hard and painful after everything that people did for him and his family noong 2022 elections. So disappointed. I wish na sa next chance na mag-vote for president, hindi na masayang. Ayun, sabi ni Baby, may pa-love bus pa daw sa Cebu. BRT, Bus Rapid Transit naman ang doon sa Cebu. Hindi love bus, baka palitan nila ng name. Ayan na po. Rebranding lang talaga. Sabi ni Ketchup's Makeup, anong opinion niyo sa pagka-elect ni Romualdez? Meh. Same old, same old. Hi. Sabi ni Faz, napapaisip lang, baka wala na talagang budget pang carpet o baka hindi tinanggal talaga nila. Sabi ni Roy, there's no truth sa mga pinagsasabi ni BBM, waste of time watching SONA, pati si Torre, pinansin, champion daw. Hi. Yung mga ganyan, it doesn't endear him. Sabi ni Arcea, malayo pa ba ang 2028? Sabi ni Trevor, wala daw na-mention na accomplishments. Sabi ni Bingsky, kung may Guinness as worst president, panalo si BBM. Sabi ni Lynn, buladas lang. Thank you kay Yunil, kay Miss Gisa. Ayun. Hi kay Melody Fair and kay Sepen, thank you very much. Kay Novadi, hi po, thank you. Sabi ni Ma'am Christine, effective today, may pa-effective today, all PGOs are banned. Ba ngayon? Wala. Please note, in contrast to POGO, which means offshore gaming, inland online gaming where Filipinos are the gamblers themselves. Sayang nga kasi hinaubusan kami ng oras, yun sana ang plano kong ipanabla sa sinasabi ni Attorney Respicio, ni Attorney Harold, na wala nang POGO, malaking bagay daw yon at na-reduce ang crime. Teka muna, pag-usapan natin yung crime reduction. Hindi ba bago naging Chief PNP si General Torre, ang laking pagdududa dun sa crime reporting. Kaloka. So ngayon, hindi talaga nila mag-claim with any degree of certainty na tama yung mga naririnig natin dyan sa crime statistics. Bukod pa dyan, of course, yung pagtatanggal ng POGO, hindi pa tayo sure if that's exactly a good or bad thing. Kasi ang problema ng POGO noon, yung mga kaakibat na crimes na pumapasok dito are not exactly the desirable citizens from China and all that, di ba? Yung iba posibleng nagdadala ng mga krimen nila dito. Pero ang gambling, hindi dito pinaperpetuate. So sige, pinalitan ng PIGOS ang POGOS and as Ma'am Christine reminds us,
Local na yung gamblers. And ayan na, nakikita na natin. Yung effects ng addiction na yan, it becomes very, very easy to gamble. But of course, walang binanggit na ganyan. Because they're making money. Sabi ni Azazel, syempre po, papalakpak yung mga congressman pagsabi ni BBM na magbabayad yung mga nanduga sa flood control projects para hindi halata na sila ay guilty. Sabi ni Rai Jads, ang gusto kong marinig ay ang SORA ni BBM, State of Resignation. Sigurado nakakapasya. Sabi ni Kamarang Magnanakaw, good evening, nakakahiya bilang Pilipino dito sa US kasi napaka-weak ng presidente daw ni napaka-weak president daw si PBBM. Sabi ng mga client namin na Amerikano, sabi ko, I know he is an addict president. Sabi ni Ma'am Nem, I watch K-drama instead of Sonangaling. I didn't have the luxury to react. Sabi ni Timo, speaking of crimes, may nang hostage sa Batangas, tumakas daw na preso pero naaresto din kalaunan. Ay, diretso, betuk lang. Sabi, Speaker Elise Martin, kasi yung mga nakinabang na congressman takot na iba ang speaker, mabubuking sila. At baka mademanda pa sila, kaya kailangan Martin pa rin. Sabi ni Boggs, no mention of projects and accomplishments. Yung SONA ni BBM, puro plano pa rin. Parang kapapanalo lang at nagsisimula pa lang ang term niya. Nakalimutan na niya na nangalahati na siya. Sabi ni Ma'am Melody Fair, online gambling naman. Hi kay MJ De La Peña, Titan. Super pretty niyo po. Ay, thank you very much. Ang galing mag-mock up talaga ng mga nasa sa Bilyonaryo. Thank you kay Novadi, kay Sepen, at saka kay Bingsky, at kay Miss Gisa. Uy, huwag kakalimutan like po. Sabi ni Arnold, watch out for another budol here. Sabi ni Perry, ang dami nga kanina hindi nakikinig tapos may natutulog kanina tsaka hindi lahat pumapalakpak. Yung sound system lang yung pumapalakpak kanina sa SONA. Ito sabi, Marcos has to resign to make Philippines great again. Sabi ni Ma'am Christine, mahiya naman kayo daw, umariba na naman si Ferdinand Pontius Pilate Marcos Jr. Sabi ni Jamel, Filipino people, hanggang kailan kayo magtitiis? Gaya nga ng sinasabi dyan sa SONA, kung matake pa natin ang ganitong klaseng leader, hindi na aasenso Pinas. Pinaglalaban namin kayong mga OFW, kailan kayo titindig as one para mabago ang Pinas at maging superpower sa bansa? Gising. Hi kay Uncle Levi. So I think more or less agreed tayo, pare-pareho yata tayo nung pinanood na SONA. So tama naman na there's very little indication of accomplishments. Meron naman konti. But mostly, plano na naman. Hindi ito state of the nation, state of what he intends to do, at most likely will fail at doing again. And then there were the tired ideas, zero billing sa health. Binawasan nyo ng pondo yung PhilHealth, paano nyo gagawin yan? At yung zero billing na yan, huwag tayong maglokohan. Kininakaw nyo yung idea kay PRDN, okay sana kung mapapatupad ninyo. Pero mamaya baka mag-promise na naman kayo. Or even worse, sasabihin ninyo, ay magsi-zero billing kami. Tapos in the process, sasabihin ninyo na, ito kasing Duterte administration, at chuchu, yung kanilang zero billing, at chuchu. You will just find another something against the Dutertes. Oh, please. Diba? May narinig ba tayo about yung sovereign wealth fund, di Maharlika? Wala. Konti lang on education, pero mostly plano pa rin. Happy daw dahil ng mga nakilala na daw, na re-recognize na daw more schools from the Philippines. Pero, ang mga plano niya is nothing new. Simple lang, Mr. President, ang kailangan natin, more education. More kids, more learning. So, ang kinaano niya is, yan, dami na yung mga laptop, mga ganyan, mga internet, chuchu, ganyan. Oh, really? Really, ha? Baka ma-fact check kayo niyan, Mr. President. Ewan ko lang. Yung ibang mga speeches niya kasi, makaraos lang eh. Sabi ni Trevor, build versus plan ni BBM. Sabi ni Me, Myself, and I, nakalimutan yata nila, pang fourth SONA na yan, dapat nagre-report na, nangangako na naman ang gagawin. Orak! So, plans and promises. Sabi ni Andre, saan ka galing, bakit ka naka-makeup? Ay, di mo ako pinanood sa Bilyonaryo. So, huwag pong kakalimutan, like and share. Uy, dami nanonood sa Facebook, Sabi ni Yaj, ni Jay,
BBM sounds like a Democrat candidate in the US. Si Ma'am Mimi sabi niya, wala na akong tiwala. Kaya di na nga daw siya nanood. Sabi ni Aldrich, maraming beses na utal si BBM sa zona niya, mga 15 times. Wow, binilang nyo. Shia says, Andre Nino, hello and good evening. Sabi ni Hazel, a page asked, how do you rate BBM after his Sona speech from 1 to 10? Sagot ko, 1%. Sabi ni John, napapansin ko cracks are opening ngayon sa pagbubukas ng 20th Congress, particularly sa lower house. Sabi ni Jacob, Lasherda kept defending the admin kanina. Sabi ni Guillermo, kawawang Pilipinas, puro champion ang narinig ko, di man lang nag-address ng local government para maiwasan ng pagbaha. Sabi ni Ronald, sayang oras panonood, another budol coming from Budol Man himself. Saw you today in Billionario with Maria Clara Des. Ayun yung kay Attorney Karen. Ito yung kay Pinky Web. Sabi ni Ma'am Elizabeth, have you noticed, after the Sona, pasayaw-sayaw sila, ang feeling niya very successful speech ng asawa niya. Is it possible that the speech is successful but the presidency is not? Sabi ni ako si Dora, natawa ko sa papa ko, medyo nakainom, napanood ang Sona, nagalit, sabi, hilom, BBM, litchi ka. Sabi ni Nodel Novar, sa totoo lang, dami mong puna nung time ni Duterte na solusyonan ba? Uy, thank you for that question. Ika nga ng mga beauty contestants. Ganito. Yes, nagawa ng Duterte admin. Di namin sinasabing perfect siya. Pero definitely, nabawasan ang poverty rates. Maraming mga pamilya nakapag-graduate, as I mentioned earlier, doon ng kolehiyo dahil sa free tertiary education. Marami po ang umuwi with zero hospital billing. Marami pong yung pondo ng PhilHealth ang laki. And in fact, that became the problem. Kaya nga po, nagka-interest ang BBM administration sa pondo ng PhilHealth. Hindi lang po nila binawasan kung saan-saan nila nilalagay. That was because under PRD's time, ang daming pera para sa healthcare. Nagawa? Yes, nagawa. Transportation, tingnan nyo, nagbago ang muka ng Metro Manila. I will just stick to these ones. With more in the offing, he got the trains running. Yung mga mali na binili doon sa Noynoy administration, ang nag-cure noon is the Duterte administration. Sino yung nagpa-extend ng MRT? Duterte administration. Tigilan ninyo ako doon sa nasolusyonan na ba? Because I'm the wrong person for somebody like you to ask. I have a long list. We actually even have a book. Sabi ni Bog, Sona is update and reporting. Ang magandang Sona format kay BBM, question and answer na lang. Sagutin niya lahat ng tanong ng taong bayan na lang sana. Yeah. Sabi ni John Luis, I heard Attorney Ferdito Pasha that he is serious in filing cases against those who keep admonishing the Supreme Court. Can lawyers really do this? Yes. Because that's contempt. Indirect contempt. Yes. Sabi ni Ma'am Charina, kagigising lang namin habang nagkakape, nanood ng Sona, asawa ko, uminit ang ulo ko sa mga narinig ko. Di man lang bumula ang bibig ng sinungaling kaysa sabi ng asawa ko, itigil niya panonood niya kung ayaw niyang ng gulo ngayong araw na to. Pwede pa magpadala ng liha sa Malacanang pangkiskis na mukha nila para numipis ng konti. Grabe si Ma'am. Pero Ma'am, grabe, ramdam na ramdam ko bawat salita niyo. Sabi ni Melody Fair, addressing the trollish behavior. Nakagawa nga kami ng salamat PRD book dahil sa accomplishment niya. BBM mo, plano pa.